Alright, sa mga gusto pong magpahula sa akin ng libre, just follow me on Facebook page Bonum Magos na may blue check. At mag-abang po kayo sa Facebook Live kasi sa Facebook Live lang po ako nagpapahula ng libre. Be present, okay? Kung maabutan nyo ang Facebook Live. Ngayon, after ng Facebook Live, 1 hour later or dinidelete ko po ang Facebook Live kasi marami pa rin ang gustong magpahula kahit tapos na ang Facebook Live. Alright? After ng Facebook Live, hindi na po ako nag-entertain kahit sa Messenger. Okay? During lang po sa Facebook Live. Kaya make sure naka-follow kayo sa Bono Magos PH na Facebook page ko na may blue check para every time na may Facebook Live session, ma-notified kayo na may live ako. Kasi during lang sa live FB Live, Facebook Live ako nagpapahula ng libre. Wala kayong babayaran. Be present lang. And then, after ng live, dinidelete ko na. Kaya hindi nyo malalaman kung tapos na. To make sure na wala nang hahabol pa. Kasi, yung iba, sad to say, at hindi ako ng time. Hindi ako sure kung anong oras. Basta morning. Usually, morning. Kasi sa umaga, presko pa, hindi pa mainit. Lalo na ngayon, summer, if afternoon na ako nagpapahula ng libre, mainit. Hindi rin po sa gabi kasi hindi po ako nagpupuyat. Bawal sa akin magpapuyat, alright? Para hindi tayo magka-Alzheimer's pagdating ng pagtanda natin. Okay? Yung mga nagpupuyat, kaya good luck. Magkaka-Alzheimer's kayo pagtanda ninyo. I think that's it. Okay, so follow me on Facebook page, Bono Magos PH. Again, you may blue check. Mag-iingat po sa mga ibang Bono Magos na gumagaya sa akin. Yung wala pong blue check, sila po yung scammers. Hope to see you there. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements, and of course, sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano na in today's video, Pisces, alamin natin kung ano mga lalabas sa baraha para sa inyong magiging mensahe, gabay, at kapalaran sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. Paalala lang, Pisces, sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube, ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan nag-resonate, Pisces, at iwan yung hindi. Alright, let's start, Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pisces, you have the Four of Swords, the Hierophant. Layout muna natin yung baraha mo, Pisces. You have the Ten of Wands. You have the Knight of Pentacles, the Seven of Cups, and the King of Pentacles. Next, you have the Sun, the Four of Wands, the Tower. Next, Pisces, you have the Seven of Pentacles, Knight of Swords, the Six of Swords. You have the Wheel of Fortune, the Magician, wow, and the Queen of Pentacles. Wow. Okay, Three of Wands, the Four of Cups, Queen of Cups. You have the Strength card. Okay, first situation, I feel like marami sa inyo right now, pagod na, Pisces, sa relationship. Okay, possibly, sa relationship, may hindi pagkakaintindihan or may silent treatment na nangyari, possibly with a Taurus, Virgo, Capricorn. I feel like when it comes to your money, kaperahan at finances and investments, I think mayroon kayong iniisip. Okay, may naghanap kayo ng maraming options, iba't ibang options. Ibang options, Seven of Cups, kung saan ninyo naghanap kayo sa pwedeng mag-invest. Alright.
I feel like marami din sa inyo pagod na talaga. Either sa trabaho, paghanap ng pera. And I feel like marami sa inyo nagpaplano siguro magtayo ng bahay. Gustong determinadong mag-upgrade, mag-renovate ng bahay when it comes to your finances. But when it comes to love life, possibility na hiwalayan. Okay, may gulong nangyari sa relationship or magkakagulo, wag naman sana. Kasi there's someone here na parang hindi klaro yung hindi committed sa'yo. Parang kini-question mo ang kayang loyalty. There's someone here na hindi loyal. Pinag-aawayan niyo. Possibly may isa pang there's a third party involved. But hindi naman lumabas sa baraha. I feel like right now, Pisces, marami sa inyo talagang nilalakasan nyo ang loob ninyo with the Strength card. Nilalakasan nyo ang loob ninyo. Parang despite everything, despite sa mga question ninyo, commitment sa relationship, despite sa mga pag-aanilangan, doubts, and takot also with the 7 of Cups, I feel like nilalakasan pa rin nyo ang loob ninyo at iniintindi nyo pa rin ang sitwasyon. There's something about that. Like, with the Strength card kasi, parang ikaw yung I don't wanna say martyr, no? Posible rin kasi ang Strength card parang to the point na nagiging martyr ka. Pero masyado ka lang talagang mabait. Mabait ka, kahit niloloko ka na, ikaw pa rin yung umintindi. There's something about that. For others of you, hindi kayo makaka-resonate kasi yung iba sa inyo matapang, lumalaban. Okay? But let's talk about your investments. Okay? For those of you who are waiting sa money, meron kayong inaantay na pera, patience is needed. Especially if when it comes to your financial results, when it comes to your when it comes to your mga gusto nyo kasi malaman kung ano ang maging resulta ng yung mga paghihirap, mga pagpupursige. Andyan yung pera. You have the 7 of Pentacles. This is like waiting, patiently waiting. You will receive the fruits of your labor. Wag kasi ito yun pag-harvest. Huwag mo munang pitasin kung hindi pa hinog yung bunga. Ibig sabihin, metaphorically, huwag yung madalain ng proseso. Okay? I feel like marami sa inyo ang atat. Inip na makakuha ng pera. Inip na makasamsam ng pera. Inip. You can't wait with a Knight of Swords and a 6 of Swords. Kasi I feel like sa hirap naman talaga ng mga pinoproblema sa pera. Pagod na kayo eh. Pagod na akong nagsusumikap eh. Yeah, I understand. But wala tayong magagawa kundi mag-antay. Kasi it's not like overnight, maitinanim ka and then kinabukasan magbubunga. It takes time. Right? It takes time yung proseso. But you have the Wheel of Fortune and the Magician and the Queen of Pentacles. This talks about your manifestations, Pisces. Marami sa inyo ang nagmamanifest ng swerte. Naswertehin sa negosyo, swertehin sa trabaho. Queen of Pentacles, swertehin sa pera. And you will achieve this good fortune. This is a very powerful card combination of where you have the Wheel of Fortune. This is good fortune. This is ito yung sinasabing suwerte. And you have the Magician. This is manifestation. This means that kung ano man yung minamanifest niyo right now, magkakatotoo. And also the Magician says that may kakayahan kang, you are capable of making money. Kumbaga, ito yung card na pwede kong masabing money magnet ka ngayon, Pisces. So,
avoid thinking negative because ang manifestations only work when you think positive. So for those of you Pisces na nag-iisip ng hindi maganda, good thing wala akong nakikitang mga barahang negative aside from being impatient. So congratulations. It looks like your manifestations regarding money, yung manifestations ninyo regarding sa kapirahan, trabaho, magkakatotoo. And it looks like may swerte pang kasama. Wow, I love this. But you have the Three of Wands, the Four of Cups, and the Queen of Cups. I feel like marami sa inyo when it comes to your person, when it comes to your love life, marami sa inyo ang umaasa na papansinin kayo ng person mo. I don't know why. Possibly with a Scorpio or a water sign. Cancer, Pisces, Scorpio with the Queen of Cups. But strong Scorpio sign. Pisces, if you are dealing with water sign, I feel like either ikaw ang umaasa na papansinin or siya, yung person mo ang umaasa na hayaan ko muna si Pisces or hayaan ko muna yung person ko nasa mood. Wala sa mood ngayon. Hindi ko muna siya papansinin. Okay, wala sa mood. Ito yung kasi yung energy ng Four of Cups, Queen of Cups. Ito yung wala sa mood. But you have the Three of Wands. I think there's someone waiting na balikan ka. Magkabalikan kayo with someone. I also feel like all this time, you are at the same time ang minamanifest mo is all about your money. At the same time, it's also about someone from the past because you're patiently waiting, patiently waiting. Three of Wands and the Seven of Pentacles. This is patiently waiting cards. Wheel of Fortune is babalik. So, I feel like marami sa inyo ang umaasa, okay, nag-aantay, nag-aabang, okay, nagtsatsaga, na antayin na bumalik sa'yo ang taong mahal mo. Queen of Cups. I feel like you're the Queen of Cups here, na you are unconditionally loving this person despite being narcissistic, despite being someone na parang nako-question ng loyalty, right? Okay, what else? Regarding other aspects like finances talaga, I feel like marami sa inyo nangangarap, may pangarap na makapag-invest sa iba't ibang opportunity with the Seven of Cups. I feel like also a lot of you Pisces, may mga pangarap kayo, like mga good to be true na pangarap. I feel like isa sa mga pangarap mo, wildest dreams mo is magkabahay. Makapagtayo ng bahay, makapag-renovate ng bahay, magkaroon ng sariling bahay. So there's also that because I feel like marami sa inyo naghahangad ng malaking pundasyon. Four of Wands is an energy where you want to create your foundation, whether that foundation could be physical foundation like home, establishment, building, could also be family. But then, naparisan kasi ng Tower, kaya I feel like marami sa inyo possibly, kung hindi pa to nangyayari, baka sa susunod na araw, buwan, or linggo, may hidwa ang mangyayari sa inyong sa loob ng pamilya, buhay mag-asawa because problema sa pera. If ever meron dito ang mapapagod sa relationship. Like, I would say, like, if gagawa ko ng story, it would be like, pagod na nga tayo nagkukumayod, pagod na ako maghanap pa ng pera, pangtusto sa mga anak natin or responsibilidad, whatever this responsibility is for. Tapos, I think dyan magsisimula yung away dahil sa pagod, kakaisip, at then sumasabay pa ang problema sa love life.
Okay? But it looks like this is your energy. Okay? Pisces. Nilalakasan mo ang loob mo talaga. Nilalakasan mo ang loob mo. Let's see what else. Okay, so let's get another cards for clarifications or any more messages for our Pisces. Okay. Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Pisces. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yeah. There's a new beginning na paparating sa inyo. So, I feel like marami sa inyo Pisces, possibly right now, napapagod na, no? Napapagod na sa mga responsibilidad sa buhay, sa pamilya, sa trabaho, napapagod na sa mga maraming aalahanin. But I feel like, with the Strength card, this is your main energy, I feel like, kayang-kaya mong malagpasan ang mga problema mo, lalo-lalo sa pera. If gusto mo makaipon, you can do it. I feel like marami sa inyo ang magkakasakit. Kaya, Pisces, mag-ipon ng pera kasi marami sa iyo mga susunod na araw magkakasakit kayo. Mag-ipon para mayroon kayong panggastos if ever magkasakit. Okay, I feel like marami sa inyo right now, Pisces, nagbabalak na mag-invest, right? With the Knight of Pentacles, the Seven of Cups, and the King of Pentacles, there's a possibility that you will succeed if you really focus and you assess your situation ng mabuti. Kung i-analyze mo ng mabuti at todo focus ka sa mga anong gagawin mong pagkakabalahan, mga pangdidiskarte mo sa pera, magkakapera ka. But it looks like when you've experienced all of this, happy ka na kung saan, I feel like makaka-experience ka ng success, joy, and happiness because mukhang makakabuo ka na ng solid foundation mo regarding finances, but it looks like makakaranas ka naman at the same time ng unexpected change. But then, ang Tower kasi, just because it's something na hindi natin magustuhan, but it's meant to happen because as changes are meant for kasi to pag-upgrade, pagle-level up. Okay? So, Two of Raphael. Yeah. Lumabas kanina, 'di ba, yung sinabi ko na hindi pagkakaunawaan sa relationship. I feel like magkakaayos din kayo. Okay, magkakaayos din kayo. Pisces, kung sino man yang mga hindi binigyan ka ng silent treatment o ikaw binigyan mo ng silent treatment. Yeah. Two hearts dedicated to creating something wonderful. Don't give up on those you love. I feel like despite sa mga pag-aaway ninyo ng person mo, boyfriend man, girlfriend man, asawa, wife or husband, it's because I feel like yung away na yan, dala lang kasi ng mga pagod ninyo. Okay? Pagod sa, yun na nga, buhay, problema, gastusin, nagtaas na, talagang apektado ang pamumuhay household. You have the King of Cups. Okay? Yeah, I feel like marami sa inyo, Pisces, you want to accomplish many things at once. Maghinay-hinay lang, Pisces, okay? Huwag niyong pabayaan ang sarili niyo with the Ten of Wands kasi I feel like marami sa inyo ngayon na overwhelmed na sa mga nangyayari. Overwhelmed ang 4, 7 of Cups, kaya lumabas dito ang 3 of Cups. I think marami sa inyo ang gustong mag-expand. Gusto pang makahanap ng mas magandang opportunity. At you are waiting na sana tatamaan kayo ng swerte. Right? You are patiently waiting na tatamaan kayo ng swerte. But I think you will. This is a time of great personal growth in your career. So, may posibilidad na yung iba sa inyo, Pisces, kung mag-focus na kayo sa trabaho ninyo at hindi kayo magpapadala sa mga problema sa responsibilidad. Okay? You will achieve career growth. Or if sa business man yan, whichever. Ayan. What else? Page of Raphael. A new emotional situation. Messages regarding relationship or social invitation. So, makakatanggap kayo ng magandang balita. Okay? Either magandang balita, perhaps regarding sa relationship or sa career. Something na ikakatuwa ninyo.
Next, you have the 10, Michael. See, matatapos din ito, mga pagsubok mo, paghihirap mo, mga pinoproblema mo sa responsibilidad, Pisces. A situation has ended and you are finally free. Now, new opportunities for happiness will now follow. Put the past behind you. So, yeah. Kasi may bagong papasok na new opportunity eh. You will be finding your purpose, a forgiving and compassionate review of the past, starting a new life. You will start a new life. Yeah, if you're looking for some lucky, if you're looking for swerte, may swerteng papasok. Just antayin mo lang, Pisces. Okay, pagtiyagain mo because the 3 of Wands, this is future. This is what's coming. Okay, what's coming. If you can patiently wait for this wheel of fortune to come, it will arrive. Darating din ang swerte mo. Okay, lumabas sa baraha. But right now, ang sinasuggest ng gabay mo is, wag mong pabayaan ang iyong sarili. Wag mong istresin ang sarili mo sa kakaisip sa mga responsibilidad mo na hindi mo naman dapat aalalahanin. Kasi hindi yan makakatulong sa iyo. May new opportunities na papasok sa buhay mo. There's a new energy coming in the future. And I think magdadala yan ng swerte. Isa yan sa mga masasabi mong swerte sa buhay mo. I just don't know exactly when. But you will receive good news regarding this new beginnings na paparating. When you say new beginnings, marami. And you have the 7 of Cups. This means a lot of opportunities kung saan posible mahirapan kang makapili. Right? So, tagan mo lang ang sarili mo. Huwag mong pabayaan ang sarili mo ngayon, Pisces. Kasi may mga bagong energy na paparating sa iyo kung saan dapat ang pagtuunan mo ng pansin. Okay, may swerteng paparating. It looks like magiging swerte yan sa buhay mo. So, sayang naman kung magkasakit ka. By the time darating na yung new energy, darating yung mga new energies, new experience na paparating. And then ikaw, Pisces, yung ibang Pisces, inalagaan ang sarili. Then ikaw, Pisces, nagpapabaya ka sa sarili mo, hindi mo na magagampanan, hindi mo ma-accept yung opportunity natin kasi baka magkasakit ka. Mamimiss mo tuloy yung pagkakataon mong maangat mo ang sarili mo. So, yan ang purpose ng mga readings kasi para mabigyan ka ng gabay at maagapan mo na kung ito ang mangyayari I make sure na hindi ko papabayaan ang sarili ko kasi katawan ng puhunan natin, right? So kunyari 10 kayo na Pisces na ngayon nanonood o lahat kayo na Pisces nanonood, and then itong mangyayari because of what experiencing right now, may mga new ito nangyayari ngayon, overwhelmed kayo sa mga problema, kakaisip, stressed with the 10 of Wands. Kasi ang problema kasi dito, hindi kayo makaantay sa financial blessings at good fortune na paparating. Kaya, na-anxious kayo. Gusto niyo ngayon na. Right? So, dahil yan ang lagi mo tuloy, bumagsak ang katawan mo with the Strength card and the 10 of Wands. Ngayon, siyempre, future energies, papasok na ngayon. So, nagkataon naman na kung kailan dumating yung opportunities, isa ka sa Pisces na nagkasakit. Yung ibang Pisces ang mabibiyaan ng itong swerteng paparating. So, I hope ang message dito is hindi mo mapapabayaan ang sarili mo. Malakas ang pangangatawan mo by that time na darating itong swerte opportunities na I think magbibigay sa iyo ng malaking swerte. I don't know exactly what it is. This could be a job. This could be a new relationship, a farm. Kasi what if bumagsak ng katawan mo? Nagkasakit ka, na-depress ka. And then nakita ng AFAM na ako to, magsakitin pala to. Wala na yung opportunity mo. Pero hindi ka naman ganyan noon, nasakitin. Nagkataon lang kung kailan andun yung opportunity. Wala. There's something about that. Tandaan nyo. Or this could be a new job. This could be something like pwede mong pagkaabalahan and then malaking pera ang maibibigay. Okay? So I hope mag-isipan nyo, maagapan nyo.
Okay, so maraming salamat, Pisces. Hopefully, naka-resonate sa'yo. Let me know if nagustuhan nyo yung reading. Like this video, subscribe para next time wala kayong ma-miss ng mga uploads ko. Okay, maraming salamat. Hope see you again next time. Ingat po and God bless.